Alam mo si kuya mo, kahit ganun ang ginawa ni kuya mo, siguro pag nakita ko sa awa ko sa kanya, mayayakap ko ng maigpit. Ayun po, stop po muna natin. In this video naman po is pag-uusapan po natin itong sinabi ni Tekram na kapag makita nga daw talaga niya si Dave is talagang mayayakap daw niya ito ng mahigpit. Ito po ay continuation lamang po sa reaction video natin kanina or nung about kay Luis nga po na namimiss nga po niya ang kanyang kuya Dave. Kasi nga po, nabanggit ni Luis doon na kahit gaano pa daw kalaki yung kasalanan ng isang tao kapag mahal daw ito, ay talagang mapapatawad ito. At yun nga po ang sabi ni Tekram na wala naman siyang parang kay Dave at kapag makita daw talaga niya ito is talagang mayayakap niya ito ng mahigpit. Dahil nga po sa awa at the same time dahil na rin po sa pangungulila. Alam ko na kahit na hindi na masyadong nakikita natin si Tekram na parang iniiyakan or namimiss si Dave is alam ko na andun pa rin yung pangungulila niya kasi nga talagang itinuring niya yung bata na talagang totoong anak niya, talagang panganay na anak niya. 5 years mahigit din po yun na andun si Dave sa kanyang pangangalaga na itinuring niyang panganay na anak, itinuring na totoong kapamilya, totoong kadugo. Pero ganun-ganun na lamang po ang nangyari. Kaya alam ko na hindi ganun or hindi basta-basta mawawala yun sa puso ni Tekram yung pangungulila. At the same time, yun nga, sabi ni Tekram naaawa siya kay Dave dahil nga po sa mga nangyayari sa kanya ngayon na tila ba wala nang patutunguhan yung buhay dahil nga po sa mas sinusunod nito kung ano ang sinasabi ng mga taong nakapaligid sa kanya na alam ni Tekram na hindi ito makakabuti kay Dave. Kaya sabi niya na mayakap talaga yun niya ito ng mahigpit ng dahil sa sobrang awa. Kasi kaya lang, nag-aano nga sa isip ko yung, ano ba yan? Lahat ba ng pinakita ng kuya mo o kaplastikan nga? Sabi nga, di ba sabi niya, 16 pa lang daw pala. Gusto na tayong iwan, no? So yun lang din yung problema doon kasi kung ano na pong lumalabas sa bibig ni Dave at nabanggit nga po ni Dave nung nakaraan na parang 16 years old pa lamang siya is parang gusto na niyang umalagwa or umalis sa poder ni Tekram. So lumalabas nga po na yung mga pinapakita ni Dave sa kanila is kaplastikan lamang simula noong una siguro, simula nung andun siya or di natin alam kung hanggang kailan or kailan nagsimula yung ganoon, pero parang lumalabas talaga na kaplastikan lamang lahat ng ipinapakita ni Dave sa kanila. Pero si Tekram kasi palagi kasing andun yung kapabaan ng loob ni Tekram. Mas gusto niya yung peaceful, alam mo yung imbis na dagdagan yung gulo, mas gusto niya na mas maayos yung gulo. Kaya ang gusto talaga niya is makausap ng harapan ng personalan si Dave para maging maayos nga po talaga ito. At yun nga sabi niya, talagang yayakapin niya ito ng mahigpit. Parang nag-aano sa isip ko ba yun? Kaya nalulungkot nga ako Pero hindi naman siguro, baka na niya lang yan dahil nga sa mga wakwak. Parang siguro wala na nga siyang choice o ano man. Pero darating ako, Katekram, pinapangako ko sa inyo, ilalabas ko po lahat ng kung ano po yung nasa likod po ng ni Kuya. Kaya nga gusto ko magkaharap po kami para lahat po ng lahat po ng mga tanong. Kasi siyempre mga nagmahal din mo kay Kuya, paniguradong may tanong dyan, may doubt, parang ganon. Gusto ko po tanggalin po lahat yun, malinawan po kayo lahat, ano po talaga yung katotohanan. So yun po, tama po yun. Mas maganda talaga na magkaharap-harap na sila. Alam ko na sobrang tagal na pong hinihiling nila Tekram. Simula pa lang na nangyari ang bagay o issue na ito is talagang yun na po ang kahilingan nila Tekram, ang magkaharap sila, magkausap. Kasi yun lang talaga ang tanging paraan para magkaroon ng magandang closure. Magkaroon ng kaliwanagan din lahat ng mga bagay-bagay, especially nga po na maraming mga ipinupukol ng mga negative comments si Dave para kay Tekram at sa Manastas family. So kailangan itong matutugdukan lang ang problema na ito kapag magkaharap-harap talaga sila, magkakausap sila. And yun, sana mangyari na po yun kasi ang tagal na po nire-request nila Tekram ito. Mga almost 3 months or 3 months na yata siguro. Pero wala pa ding nangyayari. At ang gusto lang naman nila Tekram is yung maliwanagan talaga, yung maging malinaw lahat
ng mga bagay-bagay, especially yung mga binitawang mga salita ni Dave. Kasi andun pa rin kasi sa puso ni Tekram yung, alam mo yung, parang andun pa sa puso ni Tekram yung hope, yung pag-asa na magbabago pa or may chance pa. Kasi sinasabi kasi ni Tekram na yung mga bagay na sinasabi ni Dave is parang nadala lamang siya dahil nga po sa solsol ng mga taong nakapaligid sa kanya, yung sinasabi nga po nilang mga wakwak. Kaya siguro andun pa yung hope ni Tekram na kapag makausap niya ng personal si Dave, baka mag-iiba ang ihip ng hangin. So we are hoping na sana mangyari nga po yun. At kung hindi man, kung ayaw talagang humarap ni Dave, is wala tayong magagawa kasi mahirap din namang pilitin yung taong ayaw talaga. Pero payo na lamang natin kay Dave kung ano man is yun. Harapin niya kung ano man ang problema, kasi nga sabi nga nila Tekram dati, nila Tek Jun, na yung problema dapat hinaharap, hindi dapat tinatakbuhan or tinatalikuran, kasi kapag ganoon, ang problema is hindi matatapos talaga. Yung tanging paraan lamang talaga para matapos ang problema is kung harapin ito, pag-usapan, harapan, one-on-one or ano pa man. Kasi habang tumatagal, mas lalo kasing parang napakasakit sa puso ni Tekram na ganoon. I know naman na medyo nakaka-move on na si Tekram, pero alam ko, inulit ko nga, nandun pa rin yung kanyang pangungulila, kasi nga itinuring talaga niyang totoong anak si Dave, itinuring niya itong panganay na anak, itinuring na totoong manalastas. Kaya alam ko na kahit nasabihin pa ni Tekram na yayakapin na si Dave sa sobrang awa, alam ko andun yung pangungulila niya sa bata. Kasi alam kong minahal talaga niya ito ng sobra. Alam natin yun kasi napapanood naman po natin yun sa mga vlogs nila dati, na talagang minahal ng Tekram family, especially ni Tekram, si Dave. Ayan. So we are hoping na sana maging maayos na po ito, kasi 3 months na or almost 3 months na po, tapos ganito pa din. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So inuulit ko nga po palagi na ugaliin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na di po natin ito hinihingi, kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon, at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun, kapag mainit ay hindi po tayo mainitan, o kapag biglang umulan ay hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mapusa ang ating immune system. At hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit, especially sa panahon ngayon na napakainit, tapos bigla-bigla na lamang pong umuulan. So once again, inuulit ko, hanggang dito na lamang po. Always po tayong tumawag sa Kanya, magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natanggap. So God bless po sa ating lahat, at bye for na po.